Welcome po muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po si kapatid na Jerry Lapira na nag-aanyaya po sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Navy, sa Distrito Eklesyastiko ng Capas, Tarlac. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Mylene Sokwahe. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Mylene Sokwahe mula po sa lokal ng Navy, Distrito ng Capas, Tarlac. Ang aking tungkulin po ay mga awit. Ang natapos ko pong pinag-aralan ay BSHRM and Professional Education. Ang kasalukuyan ko pong hanapbuhay ngayon ay medical virtual assistant. Ang mga dati ko pong naging relihiyon, nung una po ay Baptist, naging choir po ako doon, at yung pangalawa po ay Katoliko. Wala pa akong tungkulin doon, pero doon po ako namalagi sa Katoliko. Nagsimula pong magpalit yung relihiyon namin, ng ate ko actually. Kasi po, parehas po kami dati na atista, walang relihiyon. Nagsimula po kaming hanapin ng tunay na relihiyon nung panahon na tinatanong po namin sa mga magulang namin, ano po ba yung tunay na relihiyon? At hindi po nila masagot yun ng tama. Kaya kami na po yung nagpresenta ng ate namin na ate ko na maghanap po ng tunay na relihiyon. And one time po, na nakabasa po kami ng Biblia, unang-unang talata po nabasa namin is Roma 16:16, na kung saan sinasabi na magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. So, doon po nag-start kami na ma-curious. And then, one time nung high school po kami ng ate ko, may kaibigan po siya na inimbitahan kami sa Baptist. At doon po nag-start na umanib po kami sa Baptist. Nabautismuhan po ako doon at naging choir po. Nung time po na nagtanong po kami ng ate ko about sa aral sa Baptist, napansin po namin na hindi sila nakabatay sa Biblia, kumbaga sariling opinion po. Kaya doon po parang nagsimula na ihinto namin yung relihiyong Baptist. And then, doon na po ako namalagi sa Katoliko. Nag-research po ako at ang na-research ko po sa Google nga, ang unang relihiyong Kristiyano ay Katoliko. So, tinanong ko po yun sa manggagawa na nagdoktrina sa akin. At nilinaw po niya sa akin na ang tunay po na relihiyon ay Iglesia ni Cristo at hindi ang relihiyong Katoliko. Actually po, marami po akong mga research na iniipon muna bago po magpa-doktrina. And nung mga unang first lesson, second lesson, hindi pa po ako parang nako-convince that time. Pero nung nabigyan po ng kalinawan ako na kung sino ba talaga si Cristo at sino ba talaga ang Diyos. Kasi noong Katoliko pa po ako, hindi pa ganun kalinaw sa akin na si Cristo pala ay tagapamagitan at hindi Diyos. At ang nag-iisang tunay na Diyos po pala ay ang Ama. Pinaniwalaan ko po na ang unang tunay na relihiyong Kristiyano ay ang Iglesia ni Cristo sapagkat nababatay po sa Biblia na sinabi po ng Panginoong Hesukristo na ikaw ay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Na doon nagkaroon ng kalinawan sa akin na kay Kristo pala talaga nagsimula ang Iglesia ni Cristo. Nabautismuhan po ako noong September 7, 2019 sa Philippine Arena po nung Grand Baptism. Ang naging experience ko po sa aking bautismo noon sa Philippine Arena, pagpasok ko pa lang po sa loob ng Philippine Arena, naramdaman ko po yung kapangyarihan ng Diyos, lalo na nung nagsimulang umawit yung mga awit. Napaka-special na araw po sa akin yun sapagkat ang nagturo po nung panahon na yun ay ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At yun din po yung unang pagkakataon na nakita ko po siya sa personal. At nung ako po ay lulusong na sa tubig para bautismuhan, dun po parang naramdaman ko na yung fulfillment sa sarili ko na sa wakas nasa tunay na relihiyon na po ako. Kaya ang ipinapangako ko naman po sa Diyos mula nang ako ay mabautismuhan ay maglilingkod po ako ng buong puso at kaluluwa. Kaya nung dumating na po yung panahon na pwede na po akong tumanggap ng tungkulin, ay tinanggap ko po ang tungkuling pagka-mga awit. Simula po nang naging mga awit ako, lalo pong nagkaroon ng
kabuluhan ang aking pagtupad sa Diyos sapagkat noong dating wala pa po ako sa relihiyong Iglesia ni Cristo, wala pong saysay yung pag-awit at pagpuri ko sa Diyos. Pero ngayon po nagkaroon na ng saysay. Ang may papangako ko po sa Diyos dahil nandito na po ako sa tunay na relihiyon, ipapangako ko po na hindi po ako bibitaw sa pagtupad ng aking tungkulin at paglilingkod po sa Diyos hanggang kamatayan. Ako po si kapatid na Mylene Sokwahe, ikinararangal ko po na ako Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Mylene Sokwahe mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Navy, sa Distrito Eklesyastiko ng Capas, Tarlac. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. Sinasamantala na po namin ang pagkakataong ito para batiin yung mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayon din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Pinabati rin po namin si kapatid na Mylene Sokwahe. Siya po ay isang masiglang may tungkulin. Siya ay isang mang-aawit diyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Navy, sa Distrito Eklesyastiko ng Capas, Tarlac. Si kapatid na Mylene po, gaya ng kanyang sinabi kanina, ay dumating po ang pagkakataon na siya ay naging ateista o hindi naniniwala sa Diyos. Pero hinanap niya ng kanyang puso kung papaano maisasagawa ang tunay na pagsambat paglilingkod sa Diyos, kung alin ang tunay na reliyon. Kaya nagsimula siyang magsuri at ang una niyang nasuri ay ang Baptist Church na doon ay naging kaanib siya. Naging masigla siyang kaanib doon at humawak pa ng tungkulin bilang isang choir member. Subalit, dumating po ang pagkakataon na iniwan din niya yung dati niyang reliyon, yung Baptist Church, at umanib siya sa Iglesia Katolika. Subalit, marami pa rin katanungan na hindi masagot sa kanyang ginagawang mga pagsusuri. Kaya nung siya ay maanyayahan ng kanyang kapatid na noon ay naunang natawag sa Iglesia ni Cristo, ay nakatawag sa kanya ng pansin na dito sa Iglesia ni Cristo, kung ano ang mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia, ito ang pinagbabatayan lamang ng paniniwala ng ginagawang mga pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, natiyak niya na ang tunay na pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, dito lamang niya maisasagawa sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya iniwanan niya yung pagiging Katoliko niya, pumayag siya na sumailalim sa pagiging Bible student ng Iglesia ni Cristo, at nung maituro na sa kanya yung mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo at sinampalatayanan niya ito, siya po'y tumanggap ng bautismo. At ngayon, na siya'y ganap ng kaanib sa Iglesia ni Cristo, sabi niya kanina, lubos niyang ipinagpapasalamat sa Diyos na tinawag siya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, na siya'y kaanib na sa Iglesia ni Cristo, natitiyak-anya niya na ang kanyang mga pagsamba, ngayon na siya ay isang mang-aawit. Yung kanyang ginagawang mga pagtupad ng kanyang tungkulin, yung kanyang mga pag-awit ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, tinatanggap na ng ating Panginoong Diyos. Naramdaman niya, kasama na niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Mga kaibigan, sa mundong ito na ating pong kinalalagyan, hindi tayo makakaiwas na harapin ang iba't ibang mga suliranin ng buhay. Pinatitindi pa po ito ng iba't ibang mga kalamidad na nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga kaguluhan, ang mga digmaan, at ang paglaganap po ng matinding kahirapan. Sa ganitong sitwasyon at kalagayan ng buhay ng tao sa mundong ito, dapat po niyang pakahangarin na ang makasama niya ay ang ating Panginoong Diyos.
Bakit po kaya ang ating Panginoong Diyos ang dapat pakahangarin ng tao na makasama niya sa kanyang buhay? Gaano po kaya kahalaga kapag ka ang Diyos ang kasama na natin sa ating buhay? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin sa aklat po ng mga awit, 46:1-4, dito po sa isang sali ng Bibliang Ingles sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Ang Diyos ang siyang pumoprotekta sa atin at nagpapalakas sa atin. Lagi siyang handang tumulong sa atin kapag tayo ay may mga ligalig. Kaya kahit mayanig ang daigdig, hindi tayo matatakot. Kahit na ang mga bundok ay mahulog sa gitna ng dagat, at kahit ang tubig sa dagat ay dumagundong at bumula, at ang mga burol ay mayanig ng matindi, hindi tayo matatakot. Isipin ninyo yun. Ang mga pagpapala na nanggagaling sa Diyos ay tulad ng ilog na nagpapagalak sa bawat isa sa lungsod kung saan natin sinasamba ang Diyos. Ito po pala ang kahalagahan na makapiling at makasama natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ang sabi po sa talata, ang Diyos ang siyang pumoprotekta sa atin. Gaano po kahalaga ito mga kaibigan, na ang nagpoprotekta sa atin, nag-iingat sa atin, ang ating Panginoong Diyos. Ano pa po ang gagawin ng ating Panginoong Diyos pagka tayo'y kanyang sinamahan? Ang sabi, siya rin ang nagpapalakas sa atin. Ano pang nakahandang gawin ng ating Panginoong Diyos? Lagi niya siyang handang tumulong sa atin kapag tayo ay may mga ligalig. Kaya gusto nating makalagpas sa napakaraming mga hirap at mga ligalig. Gusto nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga tiising at mga kahirapan na nararanasan natin dito sa mundong ito. Dapat ang pakahangarin nating makasama walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Gaanong pagpapalang ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos pagka siya ang ating nakasama? Ang sabi po sa talata, ang mga pagpapalaan niya na nanggagaling sa Diyos ay tulad ng ilog na nagpapagalak sa bawat isa. Subalit, higit po sa lahat, ano po ang dahilan bakit dapat nating pakanasain na ang Diyos ang makasama natin sa ating buhay? Dito pa rin po sa aklat ng mga awit, sa 16 naman, ang talata po ay 11, pakinggan ninyo. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ito po ang pinakamahalaga pa na dahilan kung bakit dapat nating pakahangarin na ang Diyos ang makasama natin sa ating buhay. Ang sabi, ituturuan niya ng Diyos sa atin ang landas na buhay ang hahantungan. Kapag natamo natin yung tunay na buhay na ipinangako ng ating Panginoong Diyos, ito nga po yung buhay na walang hanggan. Paninirahan doon sa bayang banal, ang sabi po sa talata, sa piling mo anya'y madarama na ang lubos na kagalakan. Ito po ang uri ng kagalakan na wala nang makapag-aalis pa sa atin. Sa marami na din po nating mga pag-aaral, nakasulat sa Apokalipsis 21:1-4, yung dako na inilalaan ng ating Panginoong Diyos para maging pamalagi ang tahanan ng mga taong pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan, ng lubos na kagalakan, doon po sa bayang banal, pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya, wala na po talagang pinakamabuti pa na makasama natin sa mundong ito, sa ating ginagawang mga paglalakbay, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano lamang po ang dapat nating tiyakin? Dapat nating tiyakin na kung ano po yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos, kung ano yung kanyang mga kalooban, siya pong lalakaran ng bawat isa sa atin. Bakit? Ano po bang maaasahan ng mga tao na nilakaran nila, sinunod nila yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang itinurong landas na dapat nating lakaran at dapat nating tahakin?
Pakinggan ninyo, dito po sa aklat pa rin ng mga awit, sa 73:23 hanggang 24 ay ganito ang mababasa po natin. Gayunman, lagi mo akong kasama, hinahawakan mo ang kanang kong kamay, pinapatnubayan mo ako sa pamamagitan ng iyong payo, pagkatapos dadalhin mo ako sa iyong kaluwalhatian. Ano po ang maaasahan ng mga tao na ang kanilang naging paninindigan ay sundin kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, kung ano yung itinuro niya na landasin na dapat nating lakaran at tahakin. Ang sabi po sa talata, pinapatnubayan mo anya ako sa pamamagitan ng iyong payo, ito rin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos, dadalhin mo ako anya sa iyong kaluwalhatian. Kaya ano po ang pinakamabuting ipasya natin sa ating buhay? Kung gusto nating makasama ang ating Panginoong Diyos at matamo natin ang isang magandang kalagayan dito pa lamang sa buhay na ito, at higit sa lahat ay maligtas tayo pagdating ng araw ng paghukom at makarating tayo doon sa bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo, at ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng mga awit, sa 119, ang talata po'y 112. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ito po dapat nating ipasya na tayo ay susunod sa kung ano po ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kasi kapag pumayag po tayo na sundin kung anong mga kalooban ng Diyos, ano po ang kahulugan nun? Ang kahulugan lamang po nun, pumapayag tayo na ang Diyos ang sundin natin sa ating buhay. Pumapayag tayo na kung ano yung direksyon na gusto ng Diyos na ating daanan, doon tayo dumadaan. Di po ba yung mga landasing itinuturo ng ating Panginoong Diyos? Buhay ang kahahantungan. Ang sabi nga kanina'y, lubos na kagalakan at ligayang walang hanggan ang matatamo ng tao pagka iyon ang kanyang dinaanan. Maaaring sabihin po ninyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ginagawa ko naman po yan. Kaya nga po, tinitiyak ko na sa aking buhay, kung ano yung kalooban ng Diyos, siya pong naisa sa katuparan sa aking buhay. Subalit, dapat po muna nating alamin ito, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Sino nga po ba yung sinasamahan, pinakikisamahan, at tinutulungan ng ating Panginoong Diyos? Hindi po ba yung mga taong kanyang iniibig? Sino nga po ba yung mga taong inibig ng ating Panginoong Diyos? Saan po natin sila matatagpuan? At ano po ang kanilang katangian? Pakinggan po natin dito po sa Kolosas, sa 3:12 at 15 pa, dito po sa isang salin ng Biblyang Ingles, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Iniibig kayo ng Diyos at pinili niya kayo at ginawa kayong kanyang banal na bayan. Hayaan ninyo na ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo mula kay Kristo ang kumontrol, makapaghari, magpasya sa inyong pag-iisip, puso, sapagkat tinawag kayong lahat sa isang katawan, ang iglesia bilang katawan ni Kristo upang magkaroon ng kapayapaan. Tandaan natin, ang mga taong tunay na inibig ng ating Panginoong Diyos, sila yung mga taong sinasamahan ng ating Panginoong Diyos. Sila po ang mga taong pinili ng ating Panginoong Diyos. Mga taong ang pagpapakilala ng Biblia, ginawaan niya kayong kanyang banal na bayan. Sino nga po ba sa panahong Kristiyano ang sinasabi ng banal na kasulatan na pinili, kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kabilang sa kanyang banal na bayan? Sila rin po yung mga tao na tinawag para maging bahagi o sangkap ng isang katawan. Kung alin po yung katawan na tinutukoy dito na doon tinawag ang mga hinirang, pinili,
mga taong kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, walang iba kundi ang iglesia ng kanilang pinakapangulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sila rin po ang nagtamo ng kapayapaan. Sa makatwid, ang mga hinirang po ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano, matatagpuan lamang po natin sila sa iisang iglesia. Hindi po sila nakakalat sa iba't ibang mga iglesia. Nasa iisang katawan o nasa iisang iglesia lamang po sila ng kanilang pinakapangulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang pangalan ng nag-iisang iglesyang ito na ang kanilang pinakapangulo ay ang ating Panginoong Jesucristo? Hayaan nating Biblia pa rin po ang sumagot sa katanungan natin yan dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Tandaan po natin, ang nag-iisang tunay na iglesia na naroroon ng mga taong pinili, mga taong kabilang sa bayan ng Diyos, mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos. Nasa loob po sila ng iglesia ni Kristo. Kaya, kapag ka ang isang tao ay napabilang na o naging kaanib na sa tunay na iglesia ni Kristo, ano po ang katumbas noon? Kabilang na po siya sa mga pinili, kabilang na siya sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos para maging kanyang bayan. At dahil nga po, kasama na sila sa kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, ang sabi rin po sa talata ng Biblia, sa binasa namin sa inyo kanina sa Colosas 3:12 at 15, iniibig na anya kayo ng ating Panginoong Diyos. Ano po katumbas nung iniibig na ng ating Panginoong Diyos? Pinakikisamahan na. Hindi po ba ang pinakamahalaga na makasama natin sa paglalakbay natin sa buhay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos? Paano natin matitiyak na kasama na natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay? Hindi po natin maiiwasan. Mapabilang o maging kaanib muna tayo sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito nga po ang naunawaan ni kapatid na Mylene Sokwahe, na ngayon na siya ay kaanib na sa iglesia ni Kristo, ang kanyang pagsambat, paglilingkod na ginagawa, hindi na anya masasayang. Tinatanggap na anya ito ng ating Panginoong Diyos. Nakapagbibigay na ng kaluguran sa Diyos ang kanyang ginagawang mga pag-awit. At dahil nga doon, naramdaman niya sa kanyang buhay, kasama niya ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga paglalakbay. Kaya nga po, lubos naming sinasampalatayanan, mga kanib sa Iglesia ni Kristo, mahirap man ang maglakbay sa mundong ito, marami mang mga pagsubok, malalagpasan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At kapag ka nanindigan sa masiglang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, hanggang sa dulo ng ginagawang paglalakbay na ito, tinitiyak na po, ang tatamuhin ay ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, ang walang hanggang kaligayahan, na ipinangako po ng ating Panginoong Diyos. Sa kapalaran pong ito, mga kaibigan, pinakahangad po namin na kayo na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo ay makasama namin. Ito pong dahilan ng amin pong pangangaral at pagtuturo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos para ibahagi sa inyo ang mga katotohanan ito. At si kapatid na Mylene Sokwahe po, ay mayroong paanyaya sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ang paanyaya ko po sa lahat ng mga hindi pa kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo, mga kamag-anak ko po, mga kaibigan, sana po bigyan niyo po ng pagkakataon na marinig po ang aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sana po paunlakan niyo po mga paanyaya namin sa mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong mga ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, gaya po ng dati ay inaanyayahan muna namin kayo
sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli mo pong ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para ituro ang iyong mga kalooban. Maawa ka nawa po sa mga nakikinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa po magbigay daan na ito para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, magkasama-sama na po kaming lahat sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Panginoong Kristo, patuloy mo nawa po kaming ipamagitan sa Ama. Pagpalain at basbasan mong lahat ng iyong mga hinirang at mamalagi kami sa aming banal na kahalalan. Ama, sa muli naming paglapit po sa iyo, higit sa amin, pagpalain mo po ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunungan at kapangyarihan na kanilang kailangan na ginagamit po nila sa pangunguna sa buong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.